Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So this video, gawin po natin ang weekly horoscope for March 16 to 22 para po sa may mga sun, moon at rising sign na water. So that will be for Cancer, Scorpio, and Pisces. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon at rising sign nyo, sa end po ng video, may link dito para mapanood nyo po. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto niyo pong supportahan na lumago ang channel natin, you can use the join button sa baba. For one-time support, pwede po yung thanks button. And for private readings po and spell works, you can message me na lang. Okay, so water signs, how are you? So, we have una is a number 21, clean it up. Linis-linis din pag may time. Well, what does it mean, clean it up? Kasi 21. So, so 21 tarot cards, that's the world. Alam mo yung point na na ang dami mong kailangang i-remove in terms of your thinking. Andun kasi na ang dami mong inabsorb before na mga bagay na parang, ay, dapat ganito lang ako or ito lang yung kaya ko, hanggang dito lang yung capacity ko. Ay, kasi baka mamaya hindi naman mag-take effect or walang magandang maging result, blah, blah, blah. Ang dami mo naging negative connotation about yourself. Na to the point na hindi na siya naging healthy. Noong una, nagagamit mo pa siya in a positive way eh. Nagagamit mo siya na parang yung mga yung mga bagay na kailangan mong i-let go, ano yung kailangan mong ma-improve. Kumbaga, andoon na ang ganda ng impact. Initially, nung una, ang ganda ng effect sa'yo. Pero kasi nung tumagal-tagal, andoon na na masyado mo nang hinahayaan na yun na yung mag-dwell sa'yo. Yun na yung manguna sa'yo. Yun na yung mag-control sa'yo. My dear water signs, hindi dapat ganun ha. Andun kasi na dapat, yung mga iniisip mo, dapat nakakatulong yun para mag-improve ka. Hindi yun dapat ang pumipigil sa'yo para magawa mo yung mga kailangan mong gawin. Hindi dapat yun ang pumipigil sa'yo para i-down or hindi yun dapat ang mag-down sa sarili mo. Dapat yun nga yung maging driving force mo para yung sabi nga, to achieve excellence, para maging best version tayo lagi ng sarili natin. So, andoon na yung part na you are wanting something big, something great, something beautiful, pero yung overthinking mo ang nag-down sa'yo at this point. So, the card is advising na kailangan mo ng revamp sa iyong pag-iisip. Kailangan mong i-review yung pamamaraan ng iyong pagharap sa mga bagay-bagay sa buhay. Pero ano ba yung crossing mo kasi? Number 35, loyal heart. Alam mo yung part ng card, ito yung sinasabi ng card na to, na andun yung part na you are also deciding kasi. Nasa mo na pwedeng mong sandalan, could be a person from the past na nawala na yung connection nyo because of, sorry sa term katangahan mo din sa mga actions mo. In-overthink mo kasi, di ba nga? In-overanalyze mo. Pero hindi naman kita masisisi. Kasi nga, you have a lot of trust issues. Pero, saan nga ba nag-uugat yung trust issue mong yan? Di ba? Doon din sa point ng mga wrong decisions natin. Kaya nga, di ba? Pinapalinis sa'yo ng universe yung the way ka mag-isip, the way kang mag-project ng sarili mo. Kasi, sometimes the trust issue is no longer with the person. It's already with you. Andoon na, masyado mong pinapattern na, ay nako kasi ganito yung ginawa niya dati. Ganito ginawa sa akin nun, isang tao dati. O ganito ginawa nila sa akin before. Tapos ito na may ginagawa niya. Hindi mo binabigyan ng chance yung tao to
ma-project niya or mapakita niya kung sino ba talaga siya talaga. Hindi mo na bigyan ng pagkakataon na mas lumalim pa sana yung connection nyo. Unfortunately, what I'm getting here sa card na is andoon na yung sinasabi nga, perfect love drives away fear. So, andun yung nawala na yung yung takot na yung nabuo sa'yo. At andoon na, ultimo minsan sa sarili mo, nagkakaroon ka na ng issue kung paniniwalaan po ba yung capacity mo. So, this is a good time na magkaroon ka ng shift ng mindset mo. Ano ba yung desire card mo ngayon? So, number 40, co-create. Ano ba? Dami sa inyo naghahanap kayo. It could be a romantic relationship. Most of you guys, ang hinahanap is a romantic connection. Okay, walang masama doon. Pero ang dami sa inyo kasi naghahanap na naman kayo na yung may nabasa ko, parang ganito. Nahanap nyo na you can be that maging important kayo. May nabasa ako na sinasabi doon. Ikaw ba yung you are the person na kaibigan ng lahat pero wala talagang kaibigan. Ikaw yung tao na takbuhan pag may problema, pero wala kang matakbuhan. Yung may kantang ganun eh, sinong sasandalan ng sandalan? Sinong tatakbuhan ng takbuhan? Sinong iiyakan ng iyakan? So, andoon na that's your desire. Na gusto mong, at some point, gusto mong maging mahina naman. Gusto mo na parang andoon na ikaw naman yung sasaluhin kahit hindi mo sinasabi. Kasi yun yung ginagawa mo for the longest eh. Ikaw yung sumasalo. Ikaw yung laging taya. Ikaw lagi yung pumipilit na umintindi. Parang yung point, ako naman. Ako naman yung pahinga. Ako naman yung magpahinga. Ako naman yung sumandal. Ako naman yung intindihin. Actually, hindi naman selfish yun. Kasi, kung titignan ko yung card mo dito, so unang 3 pa lang, naibigay mo na yung mga kailangan eh. Actually, more than pa. Tapos, yung reaction nila, gano'n na lang. Gano'n sila makapagsalita. Gets kita. Now, yung foundation mo kasi, number 43, deep knowing. May part din kasi na hindi ka nagkakwento. Well, gets ko naman. Kasi nga, at some point, may mga tao na ginamit yung weakness, yung honesty mo against you. Kaya nga betrayal, napaka-laking issue niyan sa'yo eh. Kapag may mga tao na nagsasabi sila ng mga, or naglalaglag nila ibang tao, hindi ka natutuwa. Yung mga sikretong kinukwento nila about si Pedro, nakaaway niya si Juan, kinukwento ni Pedro yung issue ni Juan, yung problema niya, mga sikreto, na binigay sa kanya, na sinabi ni Juan sa kanya, na may buong tiwala. Yun yung kinakatakot mo eh. Kaya siguro hindi ka rin makapagkwento na kapag nalulunod ka na, kapag andoon na nahihirapan ka na, pinipilit mo pa rin ngumiti. Pinipilit mo pa rin na sabi na, I'm okay, kahit hindi na. Hindi po ang picture out ko sa'yo, para ang dami mong pana sa likod. Tapos pag tinanong ko, okay ka lang? Hindi, okay lang ako. Minsan kailangan mo magsalita. And hindi ka makapagsalita kasi nga hindi ko alam pa paano ka magtitiwala. Then babalik tayo ulit doon sa core mo, magkaroon ka ng shift of mindset. Maybe healing is very important, heart healing din. Sa past mo kasi, influential is number 32. Here and now. Well, yung mga tao talaga, no? Kaya, sabi nga nila eh, nakalungkot lang yung phrase na promises are meant to be broken. Ang mga pangako eh talagang sinadya na para masira at mabali. Yung ang dami sa inyo nasanay na sa disappointment, nasanay na kayo na yung mga kahit simpleng actually ang loloka ako sa inyo no,
yung mga minsan na promise lang kayo ng ganito, maliit na bagay lang, sabihin natin, oh, dalan kita ng, dalan kita ng ano, ng candy. Mapunta na ako or puntahan kita puntahan kita after ng work ko ganyan tapos hindi natupad. Sa iba parang sa kanila it's just a little thing. Pero kasi sa'yo sa water sign, ang laking bagay nun. Ang laking impact nun. Kasi nagtiwala ka, which is pinipilit mong aralin eh. Paano magtiwala. Yun yung pinipilit mong intindihin paano ka maging open in believing someone. Pero, ay mga taong hindi nila maintindihan yon. Kaya, siguro ganun talaga, no? Kung may kasabihan nga sa, sa isang, yung kasabihan na, only Wanda can help Wanda. Kaya siguro totoo na only a water sign can help a water sign. Kasi naintindihan ng kapwa water sign niya yung pinaghuhugutan, yung sakit, yung problema na yun. Hey. Now, ano ba yung sinasabi ng future na ikaw? We have your number 2 card of the yin. There's nothing wrong in being emotional. Walang masama na magpakita ng emotions. Walang masama magsiwalat ng nararamdaman. Kasi part mo yun eh. That is you. Ikaw yun. So, bakit mo itatago kung ano ba talaga yung totoong saloobin mo? Bakit mo itatago yung totoong nararamdaman mo? Wala namang napapasama kapag nagsasabi ng totoo. Mas marami pa nga napapasama kapag nagsisinungaling eh, di ba? So this is a moment na sinasabi sa'yo ng cards that you need to also open up. Now, there will be someone na ibibigay sa universe na sabihin lang natin na hindi mo in-expect na andoon na willing makinig kahit hindi niya naintindihan, willing umintindi kahit na hindi niya saklaw o hindi na masaklawan ng isip niya kung ano ba talaga sinasabi mo. Ang gusto ko dito sa individual na to, hindi siya bibigay ng advice. Andoon na sasamahan ka nilang. Andoon na dadamayan ka lang. Andoon na tatabi lang siya sa'yo, nakikinig. Which is yun na kailangan mo naman talaga eh. Actually, a lot of you guys, hindi nyo naman kailangan advice. Kasi, technically, alam nyo ang gagawin nyo para sa sarili nyo. Kung nakaka-resonate ka sa readings, I invite you to subscribe, like, and share. At kung andun na if you need to do a private reading or spell works, you can message me. And to support yung growth ng channel, you can use the join button sa baba. Or naman, kung gusto mo one-time support, the thanks button. Pero tuloy natin yung reading mo. Here's a water sign. So, physical environment, we have your 48 hoist. Ay, ayun lang talaga. Medyo yung image mo na inaalagaan na parang you're strong, you're okay, i-expose ka ng universe for your weakness. Masakit siya sa una, sabihin na lang natin. Pero magiging liberating experience na magiging honest ka na yung totoong situation, totoong kalagayan mo, totoong nararamdaman mo, na matagal mong kinimkim. So, eto na yung moment na ilalabas mo siya. Ito yung time na hahayaan mong maging open ka. Andoon na parang titignan mo kasi parang iba yung reaction ng tao, parang kasi ina-expect mo na may kita mo sa mata nila na or ng taong yun na very affected. Kaso hindi naman ganun lahat ng tao, hindi naman lahat ng tao ganun ang magiging reaction. May yung iba kasi, may mga kilala ko pagkausap ko, may binubuting-ting habang kausap ko, pero naiintindihan nila lahat ng sinasabi ko. So you need to be open na yung ipapadalang tao sa'yo is someone like that. Na hindi magiging pareho ng wavelength mo. Pero, naiintindihan ka. Dadamayan ka. Huwag mo na i-push back yung tao, ha? Dami kasi sa inyo na nagpapakita na ng magandang intensyon, eh.
pero andoon na bilang ikaw na yung umaayaw. Don't do that. Kasi kung nasaktan ka, huwag nating hayaan na umabot sa punto, ipapasa natin yung sakit sa ibang tao din. Para lang maibsan. Kumbaga yung parang pay it forward. No, wag ganon. Hindi maganda yun. Now, emotional environment mo. Number 46, regeneration. Actually, andoon kasi na yung healing mo talaga. It's all about here na. Kumbaga, it's about your mindset na tungkol na sa paano mong i-direct yung sarili mo. Kasi, yung nakikita ko dito sa card mo, regeneration, ang pangat ng term ko, sorry. Pero, iba sa inyo, ginagaslight nyo na yung sarili nyo. Andoon yung punto na, ay hindi, kasi ganito siya, ganyan-ganyan yung nangyari. So, ganito yung pwedeng mangyari. So, andoon na, kinokondisyon nyo na yung utak nyo na ang kakalabasan ng mga nangyayari will be negative. Dude, wag ganon. Kaya nga meron tayong yung phrase na looking on the brighter side. Looking on just look on the bright side na sinasabi. Kasi may mga tawag dito, mas madali para sa tao mag-isip at tanggapin yung negative kaysa mag-hope sa positive. Bakit? Especially sa case mo. Kasi nga, masyado mong pinapattern sa past mo. Masyadong pinapattern doon sa pain. Hindi naman dapat ang pattern, yung ginagamit na pattern, hindi dapat yung pains natin. Yung past natin, gamitin mo yan dapat as a source ng wisdom. Aralin mo bakit naging masakit. Ano yung pagkakamali. Then doon gamitin mo yon to make yourself better. Magkaroon ka ng informed decision. Magkaroon ka ng better judgment. Nangyari, karamihan sa inyo, ginamit na naman yon para i-pattern. Ay, hindi ganito yung nangyari. Dapat ganito. Hindi dapat lalayo na ako ganyan. No. Your past does not dictate who you are and how you will feel. Your past, minahan yan ng wisdom. Minahan yan ng knowledge. Minahan mo yan ng experience, ng advices. Hindi siya ang magdedirect. Simple naman din ang gusto mo, di ba? Hopes and fears. Number 26, happy. Ang dami sa inyo, sa water sign, so, ang daming aspects ng life nyo na ayos nyo na. Yung basta nyo na ayos na yung in terms of your career, in terms of your finances, in terms of your professional or platonic relationships. Andoon na lang, parang pinakakulang na lang is yung personal, that special connection na dinedesire mo. That special relationship. Hindi na sabihin natin, jowa, or asawa. So, since lumalabas na siya as one of your hopes, hindi ako magtataka. Baka hindi naman lahat, pero baka yung iba sa inyo, maybe in the next 8 days, 8 weeks, or 8 months, basta 8 you might find that person. Actually, karamihan sa inyo, kilala nyo na yung tao, or dumaan na sa life nyo, andoon lang na dinedenay nyo lang na siya yon. Maybe because andoon na hindi nyo pa rin kaya magtiwala ng lubusan, hindi nyo pa rin kayang bigyan yung sarili ng chance para mabuksan muli yung damdamin nyo. Time to do that. Kasi huwag mahintayin yung universe gumawa. Kasi yung future mo, number 36, come to the edge. Number 9 is about sacrifice, higher level of learning. Dude, kapag ipupush ka talaga, literal, tutulak ka na ng universe talaga. Alam mo yung tipong ganito ka, ganito. Nakakamiss, ma-in love, nakakamiss, mahalin. Tapos ito na bibigay yung universe. Ay, ako, may trust issue ako, ganyan. Okay ko sa'yo, kapag ikaw hinampas ka talaga ng universe. Eto hindi, kaya hampasin, tutulak ka na talaga ng universe sa bangin, ng magulantang na yung buhay mo. Andun yung point na medyo may part, kahit siguro ako yung universe, mapipikon na ako sa'yo.
medyo mapupuno na kasi, ayun na binigay na sa ilang beses tas ikaw naman yung pushback ng pushback. Then, this is the time the universe will push you towards it. So, medyo yung shift mo ng mindset na papagal-pagalan mo, bibilisin talaga ng universe yan. Nang makita mo that what you are thinking, the mindset you have is no longer benefiting you. Tingnan natin kung sino bang datees mo ngayon. So we have Vulcan number 15, diligence, humility, and a wish to forge. And Mercury number 3, travel, communication, and a wish to adapt. Well, hindi ako magtataka na andun kayo magpapaka-busy sa iba sa inyo na, hindi, bibisi-bisihan muna ako kasi baka ganito, baka ganyan. Pero andoon na madami sa inyo yung tipong mangangati kayo, umalis. Literal, physically, lumabas. Mangangati kayo, andoon na mangangati kayo na mag-venture outside. Kasi, andun yung point na you need to breathe yung bagong environment eh. And andoon din na ang gustong gawin ng universe is to expand. And hindi ako magtataka, in one of those paglabas mo, may mga people na magko-cross ng path mo na magkakaroon ng deep impact sa'yo. So siguro mga between between April to July to mangyayari. July to September. Panagkataon. So, andun din na, I'm also seeing here that someone from your past, not exactly an ex so anybody from your past, magkakaroon kayo ng reconnection. So, andoon na this person might ask you mag-ask siya na magkaroon kayo ng travel na kayong dalawa lang. Please, grab mo na. Okay? So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung gusto niyo for inquiries about private readings and spell works, you can message me. And to support our channel to grow po, pwede niyo click yung join button sa baba o yung thanks button for one-time support. So to my water elemental friends, maraming salamat sa inyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you very soon. Mula po dito sa Baguio City, you have a great day. I'll see you soon po. Bye!